Baka ito po ang tanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ba, ganyan siya kagago. Tangina, tuwan-tuwa pa siya sa ginawa. Proud na proud siya, oh. Proud na proud ang animal sa ginawa niya. Pero sandamukal sa social media ngayon ang mga pictures, videos, images nagpapatunay na si Franco Mabanta ay BBM employee. Empleyado. Yung services niya, kinuha ni Bongbong, binabayaran ni Bongbong yan, si Franco Mabanta. Bakit ipapahid niya kay Inday? Katulad itong pangalawang picture. O si Inday nakapula, tapos nandoon si Franco. Buti sana kung nandoon siya sa kwarto ni Inday, sa birthday party ni Inday, sa Christmas party ni Inday, nandoon siya sa sa salas, 'di ba? O kahit man lang sa kapihan ng bahay niya. Ito si Franco nasa loob mismo ng bahay ni Bongbong Marcos sa Forge Park, putang ina. Tapos Duterte na naman. Claire Castro, alam mo, dito mo talaga makikita na bobo talaga yung administrasyon ni Bongbong Kasi hanggang ngayon hindi niya pa tinatanggal to Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddlers sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Ang vlogger na hindi dapat pinakikinggan. Ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. Ang vlogger na walang kwenta. Panibagong araw, panibagong kwentuhan, kupalan, at magsasayang na naman tayo ng mga oras, mga bossing, at pasasakitin na rin natin habang nagsasayang tayo ng oras. Pasakitin na rin natin ang mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal, buwisit, pabigat, walang silbi, suwitik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato at miyembro ng kuratong baliling at kidnap for ransom ni Madriaga sa gobyerno. Mga mambubudol, sinungaling, lahat ng mga manguumit, mandarambong, mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? Nako, malupit ang mga pag-uusapan natin ngayon. Baka hindi nyo magustuhan yung mga sasabihin ko, pero malupit ang mga i-analyze natin na mga bagay-bagay ngayong araw. Lupit, dahil yung mga balita. Oo. I was supposed to upload another video. So plano ko talaga 2 video per day para 2 beses kayong matutuwa at ma-entertain. Pero kanina hindi ako nakagawa ng isang video. So pagsagaan nyo na lang to ha. Pero bago lahat, mga bossing, kayo ay mag-follow sa ating Facebook page. Boss Dada TV Facebook page. 2 Facebook pages yan ha. Malulupit yung mga reels doon sa isang Facebook page. Yung Boss Dada, yung ang profile picture kaming dalawa ni VP Sara. Malulupit. At syempre, strong pa din isang Facebook natin. It's just that it's not being offered. Dahil nga kung ano-anong violation na naman ang ginawa ng Rappler. Pero buhay pa yun, kaya mag-subscribe, follow pa rin kayo. Dito sa ating YouTube naman, meron tayong 2 YouTube channels. Yung isang YouTube channel natin, ito, Boss Dada TV. Nandito po lahat ng mga mahabang mga videos natin. Mahabang mga vlogs natin, mga kwentuhan natin. Na inyong gustong balik-balikan, okay lang yan. Mag-YouTube Premium kayo para walang ads. Kasi yung iba nagsasabi, dami namang ads, Boss D. Madaming ads kapag kuripot ka. Hindi ka na nagpapakulay. Tapos hindi ka pa naka-YouTube Premium. Mag-YouTube Premium kayo para walang ads. Pero alam nyo naman, dyan na nga lang tayo kumikita sa ads Panoorin nyo, wag nyo i-escape. Kung wala man kayong pambayad ng premium buwan-buwan, wag nyo i-escape yung mga video. So ay mga ads, panoorin nyo para alam nyo rin kung ano yung mga produktong nandiyan. At yung isang YouTube channel natin, ang Boss Dada TV YouTube channel, nandiyan naman yung mga maiikling version ng ating mga vlogs. Mga per topic na vlogs natin nandiyan. Panoorin nyo rin ha, labas muna kayo ngayon. Matindi pag-uusapan natin ngayon. Labas kayo, tapos punta kayo sa inyong browser, type nyo Boss Dada TV o Boss Dada Space 2.0. Tapos subscribe kayo, libre ang pagsasubscribe. Pero pwede rin kayo magpakulay dyan para naman may tulong kayo sa buhay. Pambayad man lang ng mga piyansa, pambayad man lang ng mga abogado dahil nuknukan ang dami ng mga kaso sa atin. Kaya siguro ganito, ito na siguro. Na talaga mag-aano kami. Ito talaga siguro ang aking advokasya. So, death threat dito, pang-aasar dyan, bashing dyan, walang kwenta sa akin. Di ako natatakot kahit ano man dyan. Hindi naman drugs na Nobel ang kaso ko. Hindi naman ako human trafficker na Nobel ang kaso ko. Hindi naman murder ang kaso ko na Nobel. So, kung ano naman ikakaso nyo sa akin, kahit makulong ako ng ilang buwan, okay lang yan. Basta lumalaban tayo para sa bayan, wala tayong pakialam. Tayo natatakot. Mga hinuli-huli si Jason sa, hinuli si ganito, kinanong si ganyan, okay lang yan. Lalaban tayo. Kahit na wala tayong pambayad ng abogado, sige, laban pa rin tayo. Matatapos din naman ang mga yan, hindi naman forever nasa kapangyarihan niya mga isa-isa na nga nakakarma mga hudas na yan, di ba?
At ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ako medyo mahaba-haba itong ano natin, mahaba-haba itong pagkukwentuhan natin ha. Oo, ano na tayo. So nandito na nga tayo sa mga bossing, medyo magulo talaga mga nangyayari ngayon. Ito para sa akin, this is another divine intervention. Itong mga nangyayari. Sa sobrang dami ng nakulimbat na pera na itong mga kurakot na mga hayop na ito, mga hudas na ito, itong mga buwisit na ito, mga salot, mga yawa na ito. Sa sobrang dami ng kinulimbat nila, akala nila kaya nilang itago yung mga baho nila. Sobrang baho ng ginawa nila Meron namang corruption noong mga nakarang administrasyon. Kahit naman nung panahon ni Pangulong Duterte, meron pa rin nakalusot na pigilan, pero may mga nakalusot pa rin. Pero yung mga administrations before him, madami pa rin mga corruption at merong mga corruption. Pero wag ka, nunca, sabi nga. Wag ka. Ang corruption noong panahon, mga bossing, maliitan lang, komisyonan lang. As in, komisyonan lang. Hindi naman putang ina talagang ginost Ghost project talaga yung mga corruption ngayon. As in dati, paggawa ng tulay, kalahati lang. O kaya paggawa ng tulay, dapat makakadaan 10 sasakyan pero 5 lang. Substandard lang o kaya overpriced lang. Tapos yung proyekto, pero overpriced nga lang yung project. Tapos naghahati-hati sila. Meron pa rin napapakinabangan mo pa rin yung proyekto, pero overpriced nga lang. Pero hindi din siya substandard Hindi siya substandard, hindi siya tinipid. Maayos kung ano yung plano, nasunod naman. Pero kung 10 piso lang yung value ng proyekto na yon, ginawa nilang 1 bilyon. May proyekto pa rin. Nadadaanan mo pa rin kalsada, nadadaanan mo pa rin yung tulay. Yung infrastruktura nandoon pa rin. Hanggang ngayon nandoon pa rin, mini-maintain na lang. Pero sobra-sobra nga lang yung kanilang budget doon. Pero at least napapakinabangan mo ngayon sagad Sagad nung administrasyon ni Bongbong Marcos, sinagad niya. Pantakin mo, may tinusukan lang nila ng 2 bakal tapos na yung proyekto. Ibig sabihin, 100% nung pera ninakaw nila. Dati siguro mga 20% lang nung total na budget yung kinukulimbat nila, sagahati-hati sila. Pero ngayon, ang ginawa talaga at least mga 90%. 90% ng project, nung pera ng project, ninakaw nila. Ano nangyari doon sa project? Wala. Okay, sabi ko nga ako naman, ano naman tayo pagbigay naman tayo? Okay man sa atin na kumumisyon kayo. Okay man sa atin na sa 100 milyon, meron kayong mga 10 million, ganun. Kasi yung 10 million na yun, paghahati-hatian nyo, mula DPWH hanggang pataas. Oo, okay man lang yun kasi actually hindi yun okay, mali yun. Pero mas gusto ko na yung ganun na may natatapos na proyekto kesa totally 100% or at least 90% nung pera ninakaw nyo. Sobra naman yun. Di ba? Sobra naman yun mga bossing. Hayop yan. Yun ang problema ngayon Sumobra-sobra. Ngayon dahil sa sobra-sobra nung ninakaw nila, nakita ng taong bayan, putang ina yan. Ang laki ng utang natin ngayon, 18 trillion. Alam mo ang utang natin? Dollars. Tapos, ang taas ng dollars ngayon. Ang taas ng dollars, tas bagsak ang ekonomiya natin, tas ang taas ng inflation. Imaginein mo, kung yung utang natin, inutang natin yung dolyar, halagang 50 lang. Ngayon, binabayaran natin yung inutang natin sa halagang 61 pesos. Gaano kalaki yun? Pati mga apo-apo ng mga apo ninyo nagbabayad ng utang. Okay man lang na mangutang Pero yung mangutang, tas nakawin mo. Utangin na, napakasama na ng ugali mo nun. Mas demonyo ka na sa demonyo nun. Di ba okay lang yung mangutang? Nangutang ka ng 1 trilyon. Tapos mga siguro 900 billion. Nilagay mo sa bayan, 100 billion, pinaghati-hatian nyo, gano'n. Okay na siguro yun. Kesa naman yung buong inutang nyo, ninakaw nyo. Namantakin mo, utang kayo ng utang, itong administrasyon, utang ng utang, wala naman nagagawang proyekto. Puros kaululan, kabalbalan ang ginagawa dito sa Pilipinas. So ngayon sa sobrang dami ng issues, yung tao nagising ng katotohanan dahil sa mga vloggers, nagising ng katotohanan dahil sa dami ng mga exposés, dami ng mga documentaries, dami ng mga naglalabas sa social media. Dahil talaga sa social media, utang na loob natin sa lahat ng mga nalalaman natin sa social media. Wala man tayo natututunan sa mainstream media. Mga gago yung mga yan puros mga kawatan yan mga yan. Tinan mo ngayon, Ayun, ayan na nga. Papunta na nga tayo roon, mga bossing, sa mga bayaran na media. Tingnan mo. Peanut Gallery Network, PGMN. Di ba nasasangkot sila ngayon sa isang malupit na iskandalo. Ano yun? Ano yung iskandalo na yun? Na inaalok nila yung kanilang documentary o yung kanilang investigative documentary sa halagang magkano? 350 million. Laki palakpakan. Sana all. So yun yung yun yung at least yung istoryahe na meron na daw may binibenta raw na extortion, robbery extortion, something like that. Isang media outlet 'yan. Nako po. Yan ang isa sa mga pag-uusapan natin. So itong mga mainstream media na to, wala talaga tayong matututunan dito. Manood na lang kayo sa mga vlogger, manood kayo sa Banateros, lalo kay Boss Dada. Matutuwa na kayo, marami pa kayong matututunan.
O, simulan na natin. Simulan na natin yung usapin na yan. Si Franco Mabanta na may-ari ng Peanut Gallery Media Network. Media Network, ha? PGMN. O, si Franco Mabanta. Siya ang may-ari ng network na yan. Sino ba si Franco Mabanta, mga bossing? Yan na natin. Ipaliwanag lang natin sa inyo. Si Franco Mabanta, during Duterte's time, ano na yan? Political operator na yan. Oo, operator na yan, political. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sumuporta yan sa mga gusto ng gobyerno, ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Inaway niyan si Jobel Laurio, pero media operator talaga ito, social media operator talaga ito. Ito talaga ang expertise nito, yung propaganda. Hindi naman siya nagtatrabaho sa mga Duterte, pero during that time, nagpo-promote na siya ng mga ginagawa ng mga Duterte. So suma total, parang ako din, di ba? Hindi naman ako connected sa mga Duterte. Pero nagko-content ako, pinagtatanggol ko yung mga Duterte. Meron na ba akong relasyon sa kanila pagka ganun? Para sa akin, wala. Maaaring gusto ko lang talaga sila. Sabi ko kasi wala kami nakukuha bayad sa mga Duterte. Kahit sangkusing, wala. Wala talaga, pasensya na. Oo, wala talaga. Hindi sila kuripot. Pero siguro talagang hindi sila ganun. Hindi sila nagbabayad at wala sila sigurong pondo para magbayad ng mga personalidad para iangat yung kanilang pangalan. Kasi magaling man sila magtrabaho. O pag magaling ka magtrabaho, yung trabaho mo, yun ang magdi-defend sa'yo. Yung trabaho mo na nakikita ng taong bayan, pag may nang fake news sa'yo, yung taong bayan ang lalaban. Dahil alam ng taong bayan, nararamdaman ng taong bayan yung husay mo at saka yung programa mo. So, si Franco, aligned dyan sa Duterte. So, nung nanalo si Pangulong Duterte, tinatry niya na siguro kumita sa mga Duterte or i-hire siya ng mga Duterte. Kaya lang, hindi kailangan ng Duterte yun eh. Yung Duterte may mga organic na supporter na hindi niya kailangan magbayad ng pera para lang pabanguhin ang pangalan niya eh. Pero aligned siya sa mga Duterte. Ito na, come 20, tapos 20... yung 2016 na yon, natalo din si Bongbong Marcos. Natalo si Bongbong Marcos sa pagka-vice presidente kay Leni Robredo. So, ngayon, nung natalo siya, syempre, age na ng social media yun eh. Si Bongbong Marcos, wala siyang social media noon. Wala siyang social media group, so wala siyang troll farm. Ngayon kasi may troll farm na daw yan eh. So nung natalo siya noong 2016, sama-sama talaga ng loob niya, niya talaga yun, inilaban niya talaga. 2018, kinuha na nila ito si Franco Mabanta. Siguro inoffer na ni Franco Mabanta yung kanyang specialty dahil magaling talaga siya pagdating sa social media. So 2018, lumabas naman yan mga bossing sa mga balita na naitap na nila si Franco Mabanta. So during the time na Duterte supporter si Franco Mabanta dahil Duterte ang gobyerno noon, naging tao na siya. 2018 pa lang, 2 years pa lang na nauupo si Pangulong Duterte, tao na siya ng mga Marcos. Oo, at maraming mga magpapatunay, maraming mga pictures at saka mga news clippings or mga reports sa mga online news, mga dyaryo na magpapatunay na talagang totoo 'yan. So, connected si Franco Mabanta since 2018 hanggang kailanman. Pero ang alam ko, nagkaroon ito ng problema sa paggamit ng pinagbabawal na pulburon. At ito daw ay napasok sa rehab at nakumpleto naman niya yung kanyang tawag dito, yung sentensya. For the lack of a better term, yung sentensya natapos naman niya. So ibig sabihin, Diyos ko po, meron silang common common denominator. Sabi nga ni Amy Marcos, 'di ba? Addict daw tong kapatid. Sabi niya, tapos may issue na itong si Mabanta nalulung din sa parehas na utot. Mamahaling utot. Na-addict sila pare-pareho doon. Pero siya, baka sumobra-sobra. Kaya, ni-rehabilitate siya. So, nung na-reinstate siya, ano bang tawag doon? Yung naayos niya yung kanyang buhay, lumabas siya ulit. Pero hindi ko alam kung nagtatrabaho pa siya sa mga Marcos. Pero definitely, merong connection pa rin niyang mga yan. At ito nga, nagtayo siya ng Peanut Gallery Media Network. Kasi yan talaga yung yun talaga yung linya niya. Social media, platform, ganyan, YouTube, Facebook. Yan talaga ang linya niya. So, eto na ngayon. Fast forward. Panahon ni Bongbong Marcos. Ang tanong, may connection pa ba siya sa mga Marcos? Yun yung hindi natin alam. Pero, mamaya itutuloy natin tong istorya na ito. Pakinggan muna natin itong balita na ito. Pinakulala ko lang sa inyo kung sino si Franco Mabanta. Kasi baka hindi nyo kilala. Kasi,
kami, ito si Claire Castro bobo kasi. Wala naman kasi alam sa politika yan. Ngayon lang naman nagpolitika yan. Dati naman ang content niyan tungkol sa batas eh. Pero ngayon nagpopolitika na siya dahil nakapasok na siya sa politika. So wala siyang alam sa laro ng politika. Hindi niya alam yung mga personality sa politika noong panahon ni Pangulong Duterte. Hindi naman sila exposed. Pero kami start pa lang nung administrasyon ni Pangulong Duterte, nandito na kami sa social media. So kilala namin yung mga legit OG na mga DDS aligned or Duterte aligned na mga vloggers and the bloggers no mga panahon vlogger pa noon. Wala pa masyado nagvo-vlog noon. Ang matindi pa lang ng mga nagvo-vlog noon si si Banat Bay pa lang. Yung mga pandemic. Yan, nung pandemic doon dumami yung vlogger eh. Pero ayun na nga. So pinakilala ko lang kung sino si Franco Mabanta. Baka hindi nyo hindi nyo lang maalam dahil baka ngayon lang kayo na-involve sa sa politika. So hindi nyo kilala yung tao. Pero ito, pakinggan natin, panoorin natin itong video na ito. At ating alamin ano ba talaga yung nangyari. Pasok. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang internet personality at founder ng digital platform na Peanut Gallery Media. Ayun, tingnan nyo paano siya i-address. Internet and social media personality. Kasi doon talaga siya nakilala. Yun talaga ang linya niya. Network o PGMN na si Franco Mabanta. Dahil yan sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Huli rin ang 4 na iba pa sa panghihingi umano ng 300 milyong piso kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang video laban sa kongresista. At Yun, 300 million, ang laking pera nun ha. Imaginin mo. Online lang to, online media lang itong PGMN. Wala namang prangkisa ito. Hindi ito mainstream, online ito. Parang tayo din, ganun. Kaya lang sila may budget. Kaya meron silang mga cameraman, meron silang parang mga reporter, meron silang mga researcher, kompleto sila. Kompleto. Para silang ABS-CBN, GMA News, o kaya News 5, para silang ganun na walang prangkisa. So 300 million ang hinihingi para lang hindi ilabas yung istorya. Magkano hinihingi ng mainstream media? Isipin nyo. So kung ang PGMN daw ay nangingi ng ganyang kalaking pera para hindi ilabas itong istorya na to, gaano kalaki ang hinihingi ng isang mainstream media na merong prangkisa, na merong local channel, may TV channel na local, meron pa sa cable, meron pa silang social media. Itong PGMN, social media lang ito. YouTube, Facebook, TikTok, basta social media, online lang ito. Ganyan kalaki ang bigayan ng pera dito. Kaya hindi nyo siguro ngayon naiintindihan nyo na kung bakit itong mga reporter na ito, kahit may personal silang opinion, hindi nila kayang sabihin yung personal nilang opinion. Sabi ko nga sa inyo, tagabasa lang man ng balita yung mga yan. Wala masariling mga opinion yan, puro tagabasa lang ng mga balita yan. Hindi naman madali naman magbasa ng balita. Dali mo ko dyan, kaya kong basahin yung balita eh. Di ba? So, ang lalaki na sweldo niyan. PGMN online na 300 million. Hindi, binuksan ko lang yung inyong mga isip patungkol sa kung paano ang bayaran sa media. Imagine niyo gaano rin kalaki yung mga ino-offer nila sa mga katulad natin na mas pinanonood ng mga mamamayang Pilipino. At mga bossing, gaano kalaki yung tinatanggihan namin na mga offer, wag lang namin silang banatan. Ako, maniwala kayo. Sabi ko nga sa iyo, kung ako, ang utak ko, siguro, ganid ako sa pera. Kaya nga sabi ko, buti na lang. Nagsimula ako sa hirap Sanay ako sa hirap. Sanay ako na kumain ng 5 kanin sa dalawang ulo ng manok. Bibili ka ng helmet. Sa kapitbahay namin, bibili ko ng helmet. 2 piraso lang yun. Pag sinuwerte ka, 3 piraso ng ulo yun. Magkano yun? Dati, 10 piso yun 12 pesos yun. Yung 3 ulo na yun, makakaubos ako ng kalahating kaldero ng kanin. Suka, toyo, kung ano-ano lang ilalagay ko ron. Lumaki ako sa hirap. Kaya ngayon na nandito ako sa posisyon na to na medyo nakaluwag-luwag ako, hindi mo ako kayang bilhin. Kasi simple lang ang buhay sa akin kasi lumaki ako na ang buhay, simple lang. Kumain lang, may matutulugan kang maayos, may pambaong ka sa eskwela, meron ka lang trabaho, meron kang kitain. Okay na yun. Kaya, bibilin mo ako ng hindi naman ako sanay sa Ferrari. Hindi naman ako sanay sa eroplano. Kung operan mo ako ng malaki, hindi ako agad masisilaw. Bakit? Kasi kinalakihan ko naman yung hirap, bakit ako masisilaw? Yun ang maganda sa mga mahihirap, may prinsipyo. Yung mga mayayaman kasi walang prinsipyo, ang ginojos kasi niyan pera ito, mga may-ari ng mga network na ito, ang ginojos niyan pera. Pero kayong mga mahihirap, di ba? Pinaghihirapan nyo lahat ng mga kinikita ninyo. Hindi ba? Pero yung mga mayayaman, kita mo si Recto. Kita mo sinasabi nito ni tawag dyan, ni Libiste, na ang yaman-yaman na. Kuratong baliling pa.
Yung Guardiola, ang dami ng kinitang pera pero ayaw pa rin huminto. O yun ang problema sa mga mayayaman, umiikot yung mundo nila sa pera. Tayo hindi, galing tayo sa hirap na nakuha natin yung formula para umunlad sa buhay o i-share natin sa taong bayan kung papaano yun. Prinsipyo. Mapangit kumita ng pera galing sa mga kung sino-sino mga hayop na yung mga kawatan. O kaya tayo matindi bumanat. Kasi kung ako lang, sa galing ko, walang sinabi sa akin yung mga vlogger ni BBM, ang bobobo niyan. Ang tatangan niyan. O sa ano ko pa lang, sa karisma ko pa lang, sa kagat-labi ko pa lang, wala nang binatbat sa akin yan eh. O kayang-kaya kong pumunta ron. Ako superstar doon pag nagpunta ako. Kung magkano tinatanggap na bayad ng mga ulol na yan, baka doble ibayad sa akin dahil sa husay kong mangurat eh. O pero nandoon ako? Wala. Nandito ako sa walang kita. So walang bayad. Alam niyo kung bakit? Kasi ako kumita lang ako dito sa YouTube ng konti. Okay na eh. Makakain lang ako ng isang beses na nga lang ako kumain sa isang araw eh. O hindi ba? So simple lang ang buhay. O may maayos ka lang na mapaaral mo lang yung mga anak mo, mapaabigyan mo lang ng pangbili ng gamot yung mga magulang mo. Okay na, hindi naman kailangan sobra-sobra. O ituloy natin, ang dami mo na naman sinasabi kasi. Tok Live, si John Consulta. John. Mel Vicky, bumagsak nga sa kamay ng National Bureau of Investigation sa kanilang entrapment operation ang 5 lalaki. Kabilang nga dyan si Franco Babanta, ang CEO at founder ng PGMN, matapos nga masangkot sa tangka umanong pangingikil kay dating... Kita mo, itong GMA7, tinan mo yung damit, bench, may sponsor pa. Ganyang kalaki kinikita ng media, mga bossing. Kaya nga, magtataka kayo kung bakit ang KOJC maunlad. Meron silang media network, yung SMNI. Siyempre, nung hindi pa sila ginigipit ng gobyerno, may mga sponsors din yan. At malaki ang binabayad ng mga sponsors na yan. Yung mga patalastas, ganyan. Yung katulad yan, yung GMA News o Bench. Yaman-yaman na kumpanya na yan. Diyan pa lang, kumikita na sila. O, di ba? Grabe itong mga media na to, no? House Speaker Martin Romualdez. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation o NBI na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikitang kausap kagabi ng isang undercover agent ng NBI, si Franco Babanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Yun, ito problema nitong nitong video na ito. Hindi naririnig yung usapan nila. Hindi natin alam kung ano pinag-uusapan nila, may transaksyon ba sila, nagpakita na ba yung NBI, which is the arresting officer, neto ni Mabanta, nagpakita na ba sila ng mga ng ebidensya, like text exchanges, email exchanges, o calls, or katulad yan, sana surveillance video na may audio na naririnig na 300 million, bayaran mo ako, hindi ko ilalabas yung video. Meron bang ganun? Wala eh. Wala akong nakikita. Pero sige, diretso natin. Isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ayon sa NBI, inireklamo si Babanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagkakaalam ni Babanta, staff ng kongresista ang kanyang kausap. Dala ng undercover agent sa isang hotel sa Makati ang isang duffel bag na may laman ng manong pera para ibigay kay Babanta. Pero di tinanggap ni Babanta ang duffel bag at sinabing dalhin na lang ito sa isang country club sa Pasig at ibigay sa dalawang lalaki. Yun yung istorya ha, binibigyan siyang duffel bag, di niya tinanggap. Dalhin na lang daw ito sa isang country club, eklat-eklat. Bakit hindi tinanggap? Sige, ituloy pa natin. Naka-face mask. Pagdating sa country club, iniabot ng isang grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at isang duffel bag. Ang usapan, laman ng mga maleta at bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Pinasok ng dalawang... Grabe Romualdez, maleta talaga. Maleta ha. Mahilig talaga si Romualdez sa maleta, no? Di ba? Kasi kung pera ni Romualdez to, kasi ganito yan, hindi ka pwede magkaroon ng marked money. Kung ikaw NBI ka, wala ka naman pera. Wala ka naman sigurong ganito kalaking pera, mga 100 million, 75 million, 300 million. Wala naman pera yung ahensya nyo na ganyan. Wala naman budget yung pera nyo, yung ahensya ninyo. Kumbaga, i-request ng ahensya ninyo yung pera na yan sa Pilipinas siguro, sa gobyerno. Pero syempre, kung wala rin pera gobyerno, so ngayon, hingin nila yung pera na yan kay parang ransom money, di ba? Kinitap yung anak mo. May kunyari, yung ransom bigay mo sa akin, ako mag-aabot kasi entrapment ko. So let's assume this money is from Martin Romualdez and this money is 300 million. Saan ang galing to? Sinong bangko ang naglabas ng 300 million? Bakit hindi ito nag-trigger ng alert sa AMLAC? Anti-Money Laundering Council. Bakit hindi ito nag-trigger? Kasi pag nag-withdraw ako ng malaking halaga, tinatanong pa ako, saan ko gagamitin? Ba't nag-withdraw ka ng malaki? Pag naghulog naman din ako ng malaki, saan galing to? Bakit ang laki nito? So hinihingan ka ng mga kung ano-ano. Ito, 300 million. Tapos hindi nagreklamo AMLAC. Tapos walang trigger sa mga bangko.
O, saan galing tong pera na to? Ito ang mga dapat iniimbestigahan. Sinong bangko ang naglalabas ng ganito karaming cash? Ngayon, let's assume itong cash na to galing kay Martin Romualdez. O, naku, dahil mo pala talagang pera. Akala ko ba naka-freeze yung asset mo? Akala ko ba frozen ang account nito? Bakit nakapaglabas to ng ganitong pera? Kasi dapat sabihin ng NBI, kanino tong pera galing? Itong pera mark money na ito, galing ito sa NBI mismo. Ba't may ganyan kalaking pera NBI? Magkano lang budget ng NBI? Ano sila nagkaroon ng ganyan kalaking pera, di ba? O itong pera na to, hindi to sa amin, kay Martin Romualdez to. Tapos minarkahan namin yung mga pera. O kasi yung pera minsan, yung mark money, di ba, pagka ikaw nag-entrapment ka, meron ka, police ka, tapos meron kang huhulihin na pusher buyer ka ng shabu. Meron kang 2,000. O, yung 2,000 na yun, madaling hingin yun sa istasyon. 2,000, tapos pupulbusan mo yun. Pagbigay mo sa sa tao, paghawak niya, tapos sinuli siya, makikita sa kamay niya na may pulbos. Pag nilapatan ng ilaw, so positive. Positive yun, mga bossing. O ito, mantakin mo, lalagyan mo ng pulbos, ganyang karaming piraso ng pera. Malay-maleta. Saan galing yan? Hiningi mo yan sa istasyon? Dahil pera, paliwanag nyo nga, NBI, kung saan galing itong pera na ito. Kasi, naguguluhan na rin kami. Kung galing ito kay Martin, parang napaka-imposible dahil freeze yung asset eh. Freeze ba yan o freeze-freezan lang? Ang daming daming red flag talaga dito sa balita na ito eh. Naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club at idiniretso sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Pagkakuha ng hudyat, pinasok ng NBI ang function room na inupahan ng mga suspect. Kasi ito may audio. Bakit ito may audio? Ito may audio pero yung usapan doon sa lamesa walang audio. Baka mamaya hulid up to ah. Hindi ko sinasabing hulid up pero baka mamaya hulid up kasi pwede naman eh para may ebidensya na kaagad yung usapan, yung kwentuhan, katulad nun, yung pag-aabot ng duffel bag tapos hindi tinanggap, dapat na-document yun. Maganda sana kung merong may boses yun. Kasi mga boses, ang dali ah. Sabi ko nga sa inyo, kung ang gamit nyo cellphone sa surveillance o kahit anong camera maliliit, may mga Bluetooth na na yan, na mga mic. Ilagay mo lang sa bulsa mo eh. O ikwintas mo lang, ilagay mo sa loob eh. May maririnig na yung usapan eh. Bakit yung usapan doon sa lamesa, walang tunog, pero nung entrapment operation na, nung nandiyan na, may tunog na. May audio na. O, yun yung mga irregularities kasi dito. And bakit tayo nagdududa dito? Kasi wala na tayong tiwala sa gobyerno. Napakasinungaling kasi talaga ng gobyerno kaya ang hirap ng paniwalaan kapag operations ng gobyerno, ang hirap ng paniwalaan eh. Pero ituloy pa natin. Nung umpisa, tumanggi magbigay ng totoong pangalan ang dalawang iniresto. Say your real name kasi gagamitin ko sa fiancé yan. Anyways, this offense is available. So why argue with the operative? So, diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kaya napilitan silang magpakilala. Arestado si Mabanta at 4 na tauhan ng PGMN. We have to release him kasi nga hindi niya, at that time, hindi niya tinanggap yung pera. So binitawan namin siya and nagkaroon kami ng tailing and surveillance. So sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit. 2 weeks ago, it ballooned to 350 million pesos. Isa pa yun. So ako si Martin Romualdez, last year pa, nag-e-extort na sa akin ng pera, nagbigay ba? Oo, yun ang tanong. Kasi sabi mo, isang taon na eh. Tapos ngayon lang daw ulit nabuhay. Nung nabuhay ulit ngayon, nagsumbong na siya sa NBI. So nagsumbong siya sa NBI na tinatry siyang tinatry siyang i-extort ng pera nito. O ngayon ang tanong NBI. Ito tanong NBI. So sir, ini-extort kasi ako eh. Ano daw ba, bakit ka ini-extort ng pera? Kasi meron daw silang ginawang video ng corruption na ako yung subject. O ako yung subject ng corruption. Ngayon ilalabas daw nila yon. Kung hindi, ko sila? Kung hindi nila ko sila babayaran, ilalabas daw nila yon. Or ilalabas daw nila yon kung hindi ka magbabayad, ilalabas nila yon. O syempre ako NBI, ay ganun. So involved ka sir sa corruption kaya ginawan kanila ng video tungkol sa corruption. O ba't hindi niyo inuli yung corrupt? Pantakin mo kung yung PGMN meron silang video ng corruption nito, hindi ba dapat maging interesado kayo doon sa video na sinasabi nila na ibinibenta nila sa halagang 300 milyon? Ba't ang mahal nun? At ako naman, bilang isang subject nung video na yon, bakit naman ako makikipag-deal sa kanya? 'Di ba? Bakit naman ako last year pa, may usapan na kami, bakit ngayon nagkaroon ulit kami ng usapan? Kung ako wala akong ginagawang kasalanan. At tatakutin mo ako. Humanda ka sa akin, ilalabas ko yung mga baho mo. Kung ako wala akong baho,
Bakit ako matatakot? Di ba? Dilabas mo. Dilabas mo, pero ito hindi eh. Sinumbong niya eh. Lalabas daw niya yung baho ko. Putsang ina, para makaamanos ako. Susumbong ko sa inyo, hulihin nyo. O ngayon, NBI, may corruption pala dito si ano eh. Ayun yung kunin yung video sa PGMN, tapos panoorin para makita nyo kung ano ba yung hawak nilang video, bakit 300 milyon yung presyo. Medyo medyo sketchy kasi talaga eh. O ano pa? So meron pang mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it, 300 million pesos. Katulad nun, may demand, last year pa, take it or leave it. Ba't hindi natin pinapakita ngayon? Sana maganda, pinapakita nyo na yan. O ito, katulad nito, huling-huli sa akto, itong text message na to, ayan yung number na yan, tawagan natin ngayon, tililing, o nag-ring, telepono niyan. Ayun, o galing sa kanya yung text, o galing sa kanya yung messenger, o yung Viber, o yung kung ano man. O ayan yung hinihingi, o. O lahat na naman to, chika na naman, salita na naman, ang hirap na ito eh. Until umabot tayo sa entrapment, nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, no? Dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, no? Ito yung budol money, no? Ayun o, Metrobank. Nakita mo yung bundle, Metrobank? O ngayon, di ba dapat questionin ang Metrobank? Bakit kayo naglabas ng ganito karaming pera? Bakit naknukan ng dami ng pera na to? Pumayag kayong maglabas ng ganyang karaming pera? Dapat pagpaliwanagin natin Metrobank. O yung Metrobank, involved kayo dun sa isang entrapment operation, tapos 2, 3, 4 na maletang pera ang laman, tapos puro bundle ng Metrobank yung pera. Ano bang kanino bang account number yun? Kanino bang account ito galing? Di ba dapat tinatanong na yan? Daming pera niyan eh. O akala ko ba yung AMLAC? Ano yan? Natitrigger kapag kaganyan. O bakit hindi nila imbestigahan yan? Kaninong bangko sa Metrobank yan? Na pinrepare ng NBI at dalawang maleta. Tatlong maleta. Isa, dalawa, tatlo. O, 3 maleta. Ganyan-ganyan yung mga kulay ng maleta nila Gutesa. Ganyan-ganyan yung mga kulay ng maleta nila ng 18 Marines. Oh, ibig sabihin ba niyan, galing ba yan sa yung pera na yan? Galing ba sa flood control maleta pera yan? Tatanong lang ako kasi balita naman to, nagre-react at saka nagtatanong lang ako, mamapikon na naman kayo Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong 3 maleta pa. Isa, dalawa, 3. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha. Putang ina niyan, ang gulo. May pera na nakalagay sa maleta, tapos ililipat nila sa maleta rin. Di nawalan ng laman yung maleta. Ang tinapay naman yan, Dali-dali, kukunin mo lang yung maleta Kung sa'yo yun kung ibibigay sa'yo, babayad sa'yo, kukunin mo lang yung maleta Ba't ililipat mo pa? May 3 maleta na may laman na pera, tapos ililipat nila sa maleta. Parang gago naman yan. Ano ba yan? Tanga naman itong mga kriminal na ito. Sa NBI, di naging madali ang paghuli sa grupo dahil sa iba-ibang tao na Simple. Tangina talaga, di ako makamove on dun. Simple lang pagbigay sa'yo ng pera ng maleta, bubuksan. Bibilangin. Pag nabilang, isang maleta, ganito laman yan, ganito laman yan. Isasara mo lang yung zipper, itataas mo yung handle, hihilain mo, may gulong naman yan. Buti sana kung nakalagay yung pera sa bayong. Tapos ililipat sa maleta. Pero nasa maleta na, ililipat mo pa sa maleta. Putang ina niya, ogag. Ano ito, comedy? Anak na tinapay talaga kausap sa kanila at palipat-lipat na lugar ng meet-up. It will still be an ongoing... Ito na naman ito na naman yung si Boy Detret. Ito na naman yung may-ari ng NBI May bulaklak pa yung damit. Langya naman to si Matibag, buhay na naman. Walang iya ayo pa. Investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, Pucha, yan, maghahanap pa lang kayo ng ebidensya? Wala kayong ebidensya pala? Paano kayo nag-entrapment na wala kayong ebidensya? Diba dapat pagka ganyan entrapment operation, dapat may ebidensya kasi baka mamaya niyan, deal talaga nila yan. Oo. Sinabi lang sa inyo na inaano sila. Sinabi lang sa inyo na ine-extort sila ng pera, baka talagang deal yan ng kung ano man. Kasi, syempre, ikaw otoridad, nagsusumbong ka sa akin. Kasi, ini-extort ako Paano ka ini-extort? Kasi daw, ganito, ganyan. Patingin nga, asan ba yung text? Asan ba? Katulad yan, halimbawa. Ako, meron kaming sex video. Nung kapitbahay ko. In love na in love ako dun
O ngayon, yung kapitbahay ko na yun, na meron kaming sex video, naghiwalay kami. Sa galit ko, sinabihan ko siya, ikakalat ko tong video natin. Ikakalat ko to, humanda ka. Ayan na ngayon, di ba? Ayan na ngayon. Siyempre, pupunta ka sa otoridad. Ikakalat daw kasi yung sex video namin. Asan yung message? Ayan, sabi ko, tinan mo. Di ba dapat may ganun? Katulad yan, ine-extort. Dapat yung mga email, text, o kung ano man, dapat meron kayong kopya. Bakit maghahanap pa lang kayo? Bakit pupuntahan nyo pa lang yung mga sinong mga account ito, ganyan, mag-iimbestiga pa lang kayo? Diyos ko po. Medyo delikado na naman tong ginagawa nyo. Nang kunin namin ang panig ni Mabanta sa pagkakaaresto sa kanya. Is there truth to the allegations na kayo po ay nag-extort po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? Yeah, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Kanina, na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Ayon sa NBI, meron pang ibang personalidad ng PGMN ang iniimbestigahan ng NBI. Sa mga oras na to, Vicky, patuloy tayo nag-aantabay. Matapos nga itong inquest, ay kung sila nga ba ay ililipat o mananatili dito sa NBI Pasay or itatransfer na, Vicky, dito sa may bahagi ng Muntinlupa sa NBI Detention Facility. Yan ang litas mo natin sa NBI Headquarters sa Pasay City. Balik siya, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Pinabulaan na naman ni Franco Mabanta ang aligasyong pangingikil. Sabay ding inosente at na-set up lang sila ang palasyo. Nagpakita naman ng larawan ni Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Yan. Ito maganda tong part na ito. Si Mabanta, dininay niya yung kaso. Tapos si Claire Castro, biglang nagpa-presscon. Doon ako talaga napa-question mark. Kasi pag si Franz Castro si Claire Castro, magkamukha kasi. Si Claire Castro, bigla siyang nag-presscon. Itong issue na to, wala namang Marcos na involved dito. Hindi naman itong PGMN, kung titingnan mo yung PGMN wala silang mga content tungkol kay Bongbong, or baka hindi ko lang alam, meron, pero parang wala naman. And itong Franco Mabanta nga, tao nila. Tapos bigla, hindi ko alam kasi ang involved dito is PGMN versus Martin Romualdez. Bakit nakialam si Claire? At bakit biglang dinikit ni Claire sa mga Duterte? Doon ka magtataka. Bakit idinikit ni Claire sa mga Duterte? Sige, anuin natin? Diretso natin to. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inosente sila at na-set up. Giit yan ni Franco Mabanta sa isang post ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos siyang maaresto kasama ng 4 na iba pa para sa pangingikil umano kay late 1st District Representative Martin Romualdez. Sabi sa post, wala umanong nangyaring pangingikil o pagbabanta. Kalokohan umanong lahat. Ang ebidensya umano ng NBI ay nagpapakita lang ng isang bahagi na nangyari. Wala umanong ginawang krimen ang PGMN at mapapatunayan daw nila ito. Ayon pa sa pahayag, 5 buwan silang nag-research sa anilay katiwalian ni Romualdez noong House Speaker pa siya. Tinawag ni Mabanta na devastating o nakapanlulumo ang kanilang mga nakalap. Ito maganda to. 5 months na daw sila na nag-iimbestiga. 5 months. At natapos nila yung kanilang investigasyon 3 weeks ago. 90 minutes. Pakinggan nyo to 90 minutes yung video. Ngayon, ang question, if it was finished 3 weeks ago or a couple of weeks ago, ba't di nyo pa nilabas? Bakit hindi nyo pa inilabas? So, para sa akin itong statement na ito ng Peanut Gallery Media Network, mamaya babasahin natin ulit. Medyo, may something. Kasi inamin nyo na matagal na kayo nag-investigate and then natapos nyo na yung video, how come you're not yet releasing it? So in that sense, mga bossing, dito sa sinabi nila, pwede talaga akong magduda na baka talagang ibinibenta nyo ito. Baka hindi ko sinasabing totoo pero kung magbabase ako dito, ikaw, matalino ka naman, hindi ba? Meron akong hawak sa'yo. Kung wala naman akong intensyon na ipagbili sa iyo itong hawak ko, ba't hindi ko pa ilabas? Ba't hindi pa nila nilabas? Noong April 21, naglabas na si Martin Romualdez ng kanyang statement Naglabas na siya ng kanyang vlog. Bakit si Martin Romualdez biglang naglabas ng vlog? So ibig sabihin para sa akin balikan natin 5 months nag-iimbestiga na sila. So natapos nila
yung video, and 3 weeks ago natapos nila yon, may 90-minute daw na video at devastating daw yung mga evidence, napakarami daw na uncover nila doon sa kanilang vlog. Bakit si Romualdez bigla siyang nagsalita out of the blue? Oh, bakit siya biglang nagsalita? Matagal na siyang hindi nagsasalita. Ano nag-trigger sa kanya para magsalita siya? Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. Ano ang nag-trigger kay Martin Romualdez na for the longest time, ilang taon na siyang tambaluslos, ilang taon na siyang sinasabi na siya ang may kasalanan dito, ilang buwan na rin, pero bakit out of the blue, boom, bigla siya nagsalita? Pagkatapos, noong kay Zaldico na nahuhuli na, bigla siyang nagsalita. Akala natin dahil doon kay Zaldico. Pero it turned out, para sa akin na kung titingnan ko yung mga pangyari, statement ng PGMN at saka yung timing kung kailan inilabas yung video ni Martin Romualdez, mukhang sinabi na nila or somebody from PGMN reached out to Martin Romualdez or staff ni Martin Romualdez and told them, meron kaming video against you and lubog ka talaga dito. Yari ka dito pag lumabas tong video na to. Oh, ngayon ako si Martin Romualdez, bakit nakakuha ng access ang PGMN? Bakit ang PGMN marami silang na-uncover? Bakit? Eto na. Dito ngayon papasok yung si Franco Mabanta tao ni Bongbong Marcos at ni Lisa. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi biglang nag-press con si Claire Castro. Hindi naman ini-involve si Claire Castro sa usapin na ito, pero bakit biglang nag-press con siya at nilaglag nila kagad si Franco Mabanta? Sinabi niya na si Franco Mabanta, hindi kaibigan ni Bongbong yan, hindi kaibigan ni Bongbong. Wala namang magsasabing kaibigan ni Bongbong yan. Hindi naman yun ang usapan dito. Ang usapan dito, meron silang video, tapos ito si Martin, hinihingan nila ng pera, tapos si Martin, sinumbong siya. So nag-aaway yung dalawa, bakit nag-react ang Malacanang? Yun ang malaking question mark, mga bossing. Oh, yun yung hindi natin nakikita. Oo, bakit si Claire Castro nagsalita? Pwede kayang talagang ito si Franco, tao ng Malacanang, which is maraming proof na talagang tao ng Malacanang to. Hindi kaya ginamit ito si Franco para trabahuhin si Martin Romualdez. Binigyan siya ng access or dahil syempre ang involved dito Malacanang. Kung Malacanang ang nakakaalam ng mga hocus-pocus dahil involved siya at gusto nilang ilaglag si Martin, alam nila kung anong mga istorya, ebidensya ang ibibigay nila kay Franco para yun ang susundan ni Franco na para magkaroon siya ng documentary. So ako ngayon, ganito nangyari Ito hindi to totoo Ano lang to, kathang isip ko lang, pinagdudugtong-dugtong ko lang. Pwedeng mali ako, pwedeng maling-mali ako. Pwedeng si Lisa, si Bongbong, pwedeng inutusan si Franco. Franco, magaling ka man social media, sa'yo ang PGMN. Ito yung ito yung ginagawa namin mga transaksyonnes. Ngayon, ito yung sundan mo. Lalabas yung pangalan ni Martin. So ngayon, ako naman si Martin, alam ko, tinawagan ako ni Franco nung tao ni Franco. So alam ko, sino amo ni Franco? Kaya nag-video siya ngayon. Kaya nagbigla siya nag-vlog. I will not go down alone. Na it's not just the Congress, it's not me, it's the executive. 'Di ba gumanon siya? Bakit siya biglang nagsalita ng ganun out of the blue? Kasi nga siguro kung totoo itong nangi-extort sa kanya ito, alam niya sinong amo nito. Yung nasa taas. So dahil pinapatrabaho mo ako, ikaw, pinsang kita, pinatrabaho mo ako dito sa aso mo, pucha, delikado ako at dahil diyan susunugin ko kayo. Pina-entrapment niya ngayon. Pagka-entrapment sa kanya, nagpanik yung Malacanang, mga bossing. Nag-press con, tapos sinabi, hindi namin kaano-ano yan, hindi namin kilala yan. Hindi naman sinasabing kilala nyo. Wala naman kayo sa istorya, wala naman kayo sa awayan nila. Bakit nag-react kayo? Ayun. So, posible na si Franco talaga inactivate nila para trabahuhin si Martin Romualdez. Ito ang naging problema niyan. Ito naging problema. Ito istorya ko lang to, hindi to totoo, napanaginipan ko lang to Ito si Franco, na tao nila, naglaro siya sa dalawang ilog. Pwedeng ganun. Nakakapanood ko ng TV. Pwedeng naglaro siya sa dalawang ilog. Inutusan siya nito ang taas ng boss niya para trabahuin si Martin. Ngayon, hindi naman usapan na kakausapin niya si Martin at ipapaalam niya. Siyempre, hindi niya ipapaalam na iniimbestigahan niya si Martin. Pero iniisip siguro nitong mama na ito, pabagsak na rin tong dalawan to O baka habang nag-iimbestiga siya, nakita niya na involved yung dalawan na to. So ngayon, naku po. Pabagsak na to, paalis na to. So, tuso, nakipag-usap, try niyang ibenta. Para kumita siya. Kumita siya ng doble. Pwedeng ganun kasi kumita na siya dito sa nagutos sa kanya, tapos kikita pa siya dito.
Tapos, mag-away-away sila, bahala sila sa buhay nila. Siya, mayaman na siya. Pwedeng ganun yun, di ba? Pwedeng masyadong naging greedy itong mamang ito, tapos naglaro siya sa dalawang naging siya, double agent siya. Naku po, ayan na si Jason Bourne. May sense ba? May sense ba yung sinasabi ko? Hindi kasi maghapon talaga iniisip ko. Tapos nagpapagawa ko ng sasakyan kanina, habang ang tagal ko kasi nag-aantay, habang nakikita ko na yung mga issues. And then kilala ko kasi itong Franco na ito na talagang tao to ng mga Marcos, no doubt eh. No doubt, tao ito ng mga Marcos. Tingnan ninyo, papakita ko lang. Oh, ito Franco Mabanta. Oh, finally back in the country, mud wrestling, blah blah blah, jet lag. I've never had a surprise birthday party in my life. Thank you, my friend. Bababa Tito, Bongbong, and Tita Liza. Tito, tawag Pamangkin yon. So, pumunta siya sa bahay ng mga Marcos sa Forbes Park. Tapos pagdating niya doon, sinurprise siya. Ganun sila ka-close. Pucha, sabi ko nga yan ang close. Ako kumpare ko na si Baste. Hindi pa naman ako sinurprise yan ever. Yung biglang paglabas ko ng airport, nandoon siya, inaantay ako siya, sumundo sa akin. Wala namang ganun nangyari. Kumpare ko pa yan. Ito, pucha niya, birthday party. Mantakin mo, alam ang birthday mo. Tapos, pinapunta ka sa bahay, doon sinelebrate yung birthday mo. Hindi kayo magkano-ano. So ito, isang proof na talagang close sila. Ito pa isa, mga bossing. Putangin na. Aso yan eh. Kung di ka kilala ng aso na yan, kakagating ka yan. Aso ni Bongbong yan. Yan yata yung Oreo eh. Yan yata yung sinasabi ni ni Claire Castro. Anong pangalan niya? Si Oreo. Bakit si Oreo? Ba't Oreo pangalan? Yan yata yun eh. Aso ni BBM yata ito eh. Ayan sabi more. Ito naman, inaano niya dito sa Forbes Park. Nandoon siya na naman sa bahay ni Bongbong. Alam mo, dala niya yung aso niya sa bahay ni Bongbong. Aso ba ni Franco ito? Nandoon siya sa bahay ni Bongbong Marcos. Tangina, aso ni Bongbong yan. Nandoon siya sa bahay ni Bongbong. Ba't ka magdadala ng aso sa bahay ko? Kasi kapag may bisita ko, may dalang aso, dyan lang sa labas yung aso mo. Pero ito, nandiyan dyan sa loob ng bakuran. At saka yung aso, kilala siya. Mabait yung aso sa kanya. So, ibig sabihin, talagang standby siya dyan. Dito sa post na ito, pinagmamalaki niya si Bongbong Marcos. So may connection itong Franco Mabanta na ito, mga bossing, sa mga Marcos. Kaya nga sinasabi ko, fake news peddler talaga ito si Claire Castro eh. So ibuod natin yung istorya ha. Ibuod natin yung istorya. Pwedeng tao talaga siya ni Marcos, Lisa, dahil nga gusto nilang maiwas sila at si Martin nilalaglag na nila. Ginamit nila ito. Tapos ito naman, tuso din. Alam niyang lubog na rin yung dalawa na yun, pinakagalit na yung tao sa kanila. So ayaw niya na madamay doon, na mahulog. Syempre, yung future niya, iniisip din niya. So tinatry niya na kumonek dito sa isa. Kasi itong isa, baka may impluwensya pa. Or siguro gusto niya lang kumita ng pera. Ngayon, ito naman si Martin, dahil alam niyang tao to ni Bongbong at alam niya inutusan to nung pinsan niya o nung asawa nung pinsan niya, sinunog niya ngayon. Tingnan niyo, ini-extort ako noong tao ng Malacanang. Kaya yung Malacanang, bago pa dumating doon sa istorya na yon, nilaglag na nila si Franco. Sinabi nila hindi nila kilala. Di ba? Mas maganda yung istorya na yon kaysa sa maalala mo kaya. Hindi ito mga bossing, disclaimer lang Disclaimer lang po. Hindi ito totoo. Ito katang isip ko lang. Kasi magtataka ka talaga. Pwede naman akong kumampi kay Franco Mabanta eh. Pwede ko naman siyang kampihan dito. Romualdez eh. Pwede ko siyang kampihan dito. Kaya lang, pag tama palakpakan, pag mali banatan eh. Nakikita ko kasi na dito sa kanilang statement, matagal nang tapos yung video, matagal na nilang hawak, ba't hindi pa nila nilalabas? Kasi kung ako lang yan, nilabas ko na kagad yan, di ba? Diretso pa natin to. Pag-anuhan nyo lang pag-isipan nyo lang kung maganda yung angulo na yan. Isa na umano itong video episode na ilang linggo nang na-shoot, na-edit, may ebidensya at handa nang i-release. Ilang linggo na na-shoot, na-edit, 90-minute long, packed with hard evidence and ready for release. Kailan? Tingnan nyo yung timeline, mga bossing ha. Sabi nila lalabas daw yan May 5. Ilalabas yung video. Ngayon, May 5, si Ombudsman nagsampa na ng kaso kay Romualdez. May 5, parehas na date. Nagkataon lang ba yan? Alam naman natin na si Remulla, Ombudsman, tao din ni Bongbong dahil siya naglagay diyan eh. Tapos, sakto rin, May 5, ilalabas ng Peanut Gallery Media Network yung video na yan. At that same day, mga bossing, nahuli din yan si Franco Mabanta. So, bahala na kayo mag-compute, mga bossing, kung anong nangyayari ito. I'm just giving you something to ponder upon. Kaya umano nangyari ang pag-aresto.
Bago nito ay binalaan umano sila ng ilang makapangyarihang kaibigan na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Katulad niyan, sinabihan na sila ng kanilang mga kaibigan na nasa alanganin ng kanilang buhay. Bakit? Pinaalam nyo na nag-iimbestiga kayo kay Martin? Sino pa nakakaalam na nag-iimbestiga kayo? Pag nag-iimbestiga kayo, palihim yan. Hindi ba palihim yung ginagawa dapat yan? Yung mga investigasyon ninyo, yung mga fact findings ninyo, siyempre dapat palihim yan or else masusunog kayo. Pero bakit kayo iwawarn na may something, may ganyan, may ganito, may ganyan? Siguro nga, yung nagpapatrabaho yung principal nyo or yung nag-utos para gawin nyo itong istoryahin na ito. Konektado. Siguro sinasabihan lang kayo na, ingat ha, kasi baka pag nahuli kayo, yari kayo dyan. May mga binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila, ay ilabas lang anilay 1.5 oras na expose. O yun pa, pag may nangyari sa amin, ilabas na yung expose. Ba't mo pa iantay na may mangyari sa'yo? So, ito na ba yun? Yung sinasabi mong pag may nangyari sa amin, ilabas na pag nahuli na nanghihingi ka ng pera? Tatanong lang ha. O sabi ko nga sa inyo, I can easily side with Franco Mabanta eh. Kasi banas ako kay Martin Romualdez, banas tayo sa NBI dahil sa ginagawa nilang panggigipit. Hindi tayo naniniwala sa gobyerno, pero sila mismo naglalaglag sa mga sarili nila dito sa statement nila. Medyo may something eh, di ba? Kung may banta ka naman pala sa buhay, di sana ilabas mo na, may banta ka pala sa buhay. So, ibig sabihin, hinahawakan mo yung 90-minute video na yan as your leverage. Bakit? Kung walang nag-utos sa'yo na gumawa ng video na yan, why are you holding it as your leverage? So, pag may nangyari sa akin masama, ilabas nyo to. Ba't hindi yung pa ilabas ngayon? Yun lang ang para sa akin na may mga nakikita kong mga something. Pwedeng mali ako, pero malamang mali ako. Wala pang tugon ng NBI sa aligasyon na set up ang nangyari. Habang ang palasyo, iginitan dapat may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon na nagot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Si Mabanta ay kilalang social media person. Tignan mo yung statement ng Malacanang. Bakit? Anong concern mo kay Franco Mabanta? Anong concern mo dito sa sa issue ng dalawa na ito? Bakit ka nagbibigay ng statement? May kinalaman ka ba? Yun ang tanong eh. Kayo ba ang nag-activate dito kay Franco Mabanta para gumawa ng video documentary tungkol sa corruption ni Martin Romualdez? Kasi makikita nyo mamaya, papakita ko ha. Ipakita ko na ngayon. Pakita ko na ngayon para maganda. Asan na ba 'yun? Yung ko. Ito. Pakita ko na para maganda. Ayan sabi dito, we are innocent. We are innocent. This was a setup over the last few months. Yan na 'yun eh. Tapos dito tayo sa part kung nasan si Bongbong Marcos sa may sa may pang-apat. Ayan Romualdez did to silence us, blah blah blah. Ayan. Saan na ba 'yun? There was zero threat packed with evidence, Speaker of the House, Ombudsman. In light of this event, nanunin ko na nga lang. Ayan. Ay, umano ba yun? Hindi pala. Ito pala isa. Ito. Ayan. Saan na? Ayan. Romualdez, these days before the arrest, in light of this event, literally anything, fatal injuries, what we are PGMN, going bad guys after all this. Asan na ba yun yung kay Bongbong Marcos dito? Meron dito over the last 5 months, we're devastating episode long hair. This why this is happening. There was extortion. That's all bullshit. Sabi niya, the evidence provided, blah, blah, blah. Romualdez did. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with this vast current troubles with Ombudsman hanging over his head. Ito yung, as President Marcos, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants, and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Yan yung nagulat ako Sa kanyang press conference, sa kanyang sagot dito sa issue na ito, niligtas niya yung presidente. President Marcos signals that he's clearly listening to what the country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Sinisisi, parang sinasabi ni Romualdez sa kanyang video na ilalaglag niya yung executive. Nilaglag na niya actually yung executive. Sinabi niya na ang mayroong dito is yung executive. Ngayon ito si Franco, nabisto ngayon dito sa kanyang statement na Marcos talaga siya.
Kasi pinuri niya si Marcos dito eh. Oh, so malamang sa malamang nga dahil sinasabi nga nito willing makinig si Bongbong. So there's a possibility na tao talaga siya nung mag-asawa at inutusan siya nung mag-asawa na gawin ito para lalong madiin si Romualdez. Dahil nga si Romualdez mukhang ilalaglag sila pagka nagkagipitan. Kasi nga si Romualdez, sasabihin lang ni Romualdez na hindi ako ang mastermind. Ang mastermind yung nasa itaas ko. Sino ba yung nasa itaas ko bukod kay Jesus? So dito pa lang na ano na ako na medyo nawindang na ako dito. Dito pa lang alam ko na alam ko na medyo may something talaga Si Franco Mabanta connected pa rin talaga siguro sa Malacanang. Kasi nga bakit yung Malacanang i-deny yung connection nila parehas. O ibig sabihin dahil nasunog si Franco na nang hihingi siya ng pera dahil nasunog, dininay na nila. Para hindi isipin ng taong bayan na si Franco ay tao ng Malacanang, therefore tao ng Malacanang or Malacanang ang nagutos sa kanya na gumawa ng video na ito. Again, I'm just assuming. There's no proof dito sa mga sinasabi ko. I'm just assuming. I may be wrong. Kung mali ako, lagay niyo sa comment section kung mali itong aking haka-haka. Pero haka-haka lang to. Hindi ko sinasabi to as gospel truth as facts, hindi po. Sinaano ko lang to na parang kino-connect the dots ko lang. Hindi man po ako eksperto pero tinatry ko lang na at least yung tao magkaroon siya ng oo nga no. Pwede nga yun parang hindi Boss Dada, mali ka ng analysis doon, di ba? So yun naman ang purpose ng vlog natin may matutunan tayo pare-pareho. Kung mali ako at nilagay niyo dyan sa comment section yung inyong mga saloobin o di may natutunan ako, maganda yun. Personality at political content creator. Sa isang Facebook post noong taong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director sa kampanya ni Bongbong Marcos nang tumatakbo ito sa pagka-vice presidente noong 2016. May naunang post naman siya. Imagine 2016 pa lang. Na kay Marcos na siya. Ito, meron pa silang picture ni Mocha. Noong 2018, tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon. Kapwa may mga pagbati siya sa Pangulo at sa Vice Presidente sa ilan niyang post. 2024 naman ay itatag niya ang PGMN, isang digital media platform. At nang tanongin ng palasyo kung may kaugnayan o relasyon ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Mabanta. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil Mas nanaisin niya. Tinan mo yung choice of words ni Claire Castro. Tinanong siya about Franco, hindi sila magkaibigan ng presidente. Pero mas gusto ko kung tatanungin nyo kung magkaibigan ba sila ng mga Duterte. Oo, let's say, kakilala sila, pero hindi sila magkaibigan. Baka magkakilala lang. Lahat naman nakakakilala kay Franco. Lahat naman nakakakilala kay Pangulong Duterte. So ako, kilala ko si Franco. Pwede mo bang sabihin na close kami? Wala man kaming picture na hinahawakan ko yung aso niya. Wala naman akong video na nagsiselebrate ako ng birthday sa bahay niya. So bakit? Agad-agad, ito yung red flag talaga dito Sabi ko nga, sablay na sablay talaga si Claire Castro at ang Malacanang dito Bakit idinikit nyo kagad sa mga Duterte? Wala namang issue sa mga Duterte dito sa mga nangyayaring corruption ngayong 2024-2025 So bakit ipinahid nyo na naman kay Duterte? Ibig sabihin nito, Claire Castro, tao nyo talaga yan. Hindi nyo pwedeng ikaila na tao nyo yan. Putang ina, napakasinungaling mo talaga. 2 araw ka palang nagpipreskon, sumablay ka na naman. Putang ina, puro kayo talaga fake news. 2 kayo ng amo mo. Wala na kayong pinagkatanda. Ang boba ka ba? Dito mo malalaman talaga na ito si Claire Castro walang alam sa politika at walang alam kung gaano kademonyo yung kanyang pinagsisilbihan. Nung sinabi niya ito, nung inilabas niya itong picture na ito, may picture si Duterte at saka si Franco Mabanta, putang ina, pinalitan ng libo-libong picture ni Franco at saka ni BBM. Biglang naglabasan yung mga images, posts, earlier posts ni Franco Mabanta na pinipraise niya si Bongbong Marcos. Meron bang picture si Franco Mabanta nasa loob ng bahay ni Bongbong ni Pangulong Duterte? Na habang nasa Colombo si Pangulong Duterte, nandoon siya nanonood. Meron bang video picture si Franco Mabanta na kumakain sila sa isang lamesa ni Pangulong Duterte? Meron siyang picture with Pangulong Duterte. Ang daming taong may picture with Pangulong Duterte. May picture din ako with Pangulong Duterte. So kung ako bigla ako magnakaw sa SM ng napkin, putang ina, isisisi natin kay Pangulong Duterte dahil sa ginawa kong kasalanan, dahil may picture kami ni Duterte. Anak ng tinapay ka talaga, Claire Castro. Wala kang utak. Napakaboba mo. ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Nasaan yan? Nasa bahay ba ni Pangulo yan? Andiyan pa si Harry Roque nangungulangot sa likod Kung nasa bahay ni Pangulong Duterte yan, hindi siya naka-Amerikana. Nasa isang function yan. Pinost yan ni Franco Mabanta. Gaano karami ang post ni Franco Mabanta na kasama niya si Pangulong Duterte versus
Franco Mabanta na kasama niya si Bongbong. Wala kang hiya, Claire Castro, putang ina, boba ka talaga. Ikaw talaga ang reyna ng fake news. Hindi ko talaga alam kung saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo. Kung nanay kita, ipapalit talaga kita sa sa paniki. Putang ina, swap kita sa paniki. O yung paniki, mas may pa yun, may kredibilidad pa yung kaysa sa'yo. Kung asawa kita, putang ina, bibili na lang ako ng manika. Itatatwa talaga kita, putang ina niyan. Ganito ka kagago, ganito ka kasinungaling, putang ina niyan. Antindi rin ng asawa nito. Pucha, kaya niya pang kausapin yan. O ako asawa nito, kung kakausapin to, baka ilak ko to sa banyo eh. Sobrang sinungaling, no? Pantakin mo, ipapasok mo na naman si Pangulong Duterte. Anong issue? Kaya dito sa ginawa nito ni Claire Castro, kasi pag may sinabi yan, kabaliktaran. Lagi naman yan kabaliktaran. Pag sinabi niya maganda ekonomiya, sigurado pangit ekonomiya. Pag sinabi niya maganda takbo ng Pilipinas, pangit ang takbo ng Pilipinas. Pag sinabi niya walang problema, may problema. O dito, tinan mo, sinabi niya na hindi nila kaano-ano, hindi nila kilala. Ang daming patunay. Sabi ko nga sa inyo. Ito, pakita ko sa inyo yung video, mga bossing, na ayan. Surprise! Ang ingay Saan na nito? Ayan ayan surprise birthday. Putang ina, hindi ka ano-ano ni Bongbong, hindi niya kaibigan yan. Sinurprise niya pa. Mayroon pang cake. Putang ina niyan. Yung cake na to tingnan nyo ilagay natin dun sa cake. Yung cake na yan, na binigay nila Bongbong sa kanya, hindi naman yung Goldilocks. Hindi naman yung red ribbon na, yung red ribbon na kulay brown, di ba? Yung kulay tsokolate na, dedication cake tawag dun. Puta, may design tas may pangalan, may kahon ng Nike, may laptop, tas may kandila. Putang ina niya, wala kang mabibiling ganyang cake. Yung cake na yan, i-order mo yan ahead of time. Hindi mo yan bibilin over the counter. Ahead of time, o-orderin mo yan. Customized cake yan Siguro a week before, 5 days before, o-orderin mo na yan. Paano mo sasabihin na close si Mabanta sa mga Duterte at hindi sa mga Marcos? At ang sinabi niya dito hindi kaibigan ni Bongbong Marcos ito si Franco. Ano niya yan? Shota niya? Kung hindi niya kaibigan? Ano yan? Chinuchupa niya yan? Ay na, sabi ko sa'yo, ako meron akong best friend. At least sa buhay ko, meron akong 2 best friend. Yung 2 best friend na yan, never ko pang sinurprise ng ganyan. Putragis, yung bakla lang ang gagawa niyan. Unless sobra talagang laki ng perang ipinapasok sa'yo nito, gagawin mo yan. Kapatid ko na nga, hindi ko pa binibilan ng cake pag birthday niya. Halos nakakalimutan ko, hindi ko mabati-bati pag birthday niya, hindi ko naaalala. Kapatid ko pa yun So paano mo sasabihin na ito si Franco ay hindi konektado sa mga Marcos? Tarantado ka talaga, Claire. Late naman yung boom mo, boss dada. Sapa kasi nungaling mo talaga, Claire. Eto pa. Ayan ayan Anong tawag mo dyan? Sa bahay mismo, ayan nilalaro yung aso ni Bongbong doon sa bakuran nila sa Forbes Park bago pa to mag-eleksyon. Putsang ina, ganun kalayo yung relasyon nila ni Bongbong, tapos sasabihin mo, di sila magkaano-ano. Tarantado ka talaga tapos ang sasabihin niya pa, ang gusto daw niyang marinig is kung magkaano-ano ba si Duterte at si Franco. Andiyan naman tayo sa sa picture Hindi lang si Franco may picture kay Pangulong Duterte. At saka maghanap kayo ng picture ni Franco sa bahay ni Pangulong Duterte. Pag may nakita kayo, baka maniwala ako. Besides, anong connection nitong away ni Romualdez at saka ni PGMN kay Pangulong Duterte? Sigurado ako, kaya ka nag-deny. Kaya nyo nilaglag si Franco na hindi nyo kaibigan kasi kayo nag-utos sa kanya. Baka pwedeng ganun. Kasi pwede naman, ganun, nahuli. Ewan ko sa kanila. Hindi naman kami involved dyan. Kasi kung hindi kayo involved, hindi kayo magre-react. Lalong-lalo na, hindi nyo ipapahid sa mga Duterte. Pero ito yung mga red flags Hindi kayo kasali, hindi kayo involved, hindi nalaglag ang pangalan nyo, nagre-react ka, tapos sinasabi mo pa, mga Duterte yan. Yan na yun. So ito actually ang bumuo sa sa agam-agam ko na itong si Franco Mabanta, inutusan talaga nila. Posible, hindi ko sinabing totoo posibleng inutusan talaga nila na gawin ito. Kaya lang ganid itong Franco Mabanta at nakipag-deal din siya dito kay Martin Romualdez. Or pwede na kaya siya nakipag-deal kay Martin Romualdez para hindi idamay ni Martin Romualdez si Bongbong Marcos. Pwedeng ganun Pwedeng ganun. Kayo na bahala kung anong istorya yung bibili ninyo. Pero para sa akin, dahil dito sa ginawa ni Claire Castro na to, sumabog to lahat sa mukha nila. Kasi nagsinungaling na naman siya. And every time na si Claire Castro nagsisinungaling, ibig sabihin cornered siya. Cornered. Ganyan na ganyan sila doon sa nahuli ni Sig Saldico, di ba? Pag cornered siya, utangin na, natataiyan. At ang taong sinungaling, kahit gaano ka kagaling magsinungaling, kahit pinanganak ka nasa ka pa lang, puday ka pa lang ng nanay mo. Lumalabas ka pa lang sa tarugo ng tatay mo.
at lumalangoy ka pa lang papunta sa sa puwerta ng sa bahay bata ng nanay mo, kasi sinungalingan na yung nasa pagkatao mo, mahuhuli at mahuhuli ka kasi sinungaling ka eh. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, kahit paikot-ikutin nila ang mundo, hindi ka nila kayang i-break because you're telling the truth. But in this sense, itong kay Claire Castro, dahil nga nagsisinungaling siya, kita mo paglabas niya ng mga pictures na yan, punong-puno yung social media, pati yung PTV4 na Facebook, punong-puno ng picture ni Franco at saka ni Bongbong. Ganyan kagaling ang mga Duterte supporters kasi hindi lang vloggers ang naglalabas ng mga pictures. Actually, ako yung mga pictures na pinost ko sa page ko, galing sa mga Pilipino. Galing sa mga followers na hindi naman mga vlogger, wala namang connection. Pero dahil nagfa-follow sila dito kay Franco Mabanta, alam nila na maraming mga pictures si Franco na konektado talaga siya sa mga Marcos. Now, if Franco is connected sa inyo and Franco investigated on Martin Romualdez, so kayo ba nag-utos kay Franco na imbestigahan si Martin? At inutusan nyo ba si Franco na sabihan si Martin na wag kang magsasalita tungkol sa mga Marcos or else ilalabas ko tong video na to? Maaring ganun eh, pero sabi niya, bakit kaya hindi ko nalang hingan ng pera? Kumita pa ako. Di ba? Dalawang kondisyon. Wag mong idadamay yon, ilalabas ko to, at magbayad ka 300. Yung isa sa dalawa na yan, hindi mo magawa, lalabas namin to. Kaya din ganun eh, di ba? Kasi wala, sa panahon ngayon, mahirap na talaga magtiwala. Baka ito po ang tanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ba, ganyan siya kagago. Tangina, tuwan-tuwa pa siya sa ginawa. Proud na proud siya, oh. Proud na proud ang animal sa ginawa niya. Pero sandamukal sa social media ngayon ang mga pictures, videos, images nagpapatunay na si Franco Mabanta ay BBM employee. Empleyado. Yung services niya, kinuha ni Bongbong, binabayaran ni Bongbong yan, si Franco Mabanta. Bakit ipapahid niya kay Inday? Katulad itong pangalawang picture. O si Inday nakapula, tapos nandoon si Franco. Buti sana kung nandoon siya sa kwarto ni Inday, sa birthday party ni Inday, sa Christmas party ni Inday, nandoon siya sa sa salas, 'di ba? O kahit man lang sa kapihan ng bahay niya. Ito si Franco nasa loob mismo ng bahay ni Bongbong Marcos sa Forge Park, putang ina. Tapos Duterte na naman. Claire Castro, alam mo, dito mo talaga makikita na bobo talaga yung administrasyon ni Bongbong kasi hanggang ngayon hindi niya pa tinatanggal to Sa kabila ng dami ng sablay nito, hindi niya pa tinatanggal ito. Balang araw, maniwala kayo, ilalaglag din ni Bongbong ito. And by then, putang ina, kawawa talaga tong tao na to. By the end of BBM's term, tain na lang to si Claire Castro. Kahit isang kliyente, putang ina, walang kukuha dito. Magta-try na lang talaga tong tumakbo sa politika para may pagkakitaan siya. Pero ito, gusto mong gawing abogado, tanga. Kung ako may kaso ko, putang ina, kahit libre to hindi ko kukunin to. Magbabayad na lang ko ng mahal kaysa kunin ko tong bobo na to Ang inang klaseng abogado to, walang utak. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Ivan, may rin na Diba? So, sabi ko nga wala talaga. Wala talaga to si Claire Castro. Ano na talaga? Oo. Pinanindigan niya na din talaga yung yung kanyang pagiging demonyo. Nako po. Ay, nako. Ayan, syempre, basta yun lang naman mga bossing. Pinakikita ko lang sa inyo kung gaano kasinungaling si Claire. At yung red flag lang talaga dyan is yung nahawak mo na yung ebidensya, hawak mo na yung video, pero bakit hindi mo pa nire-release? Tapos, doon sa kanyang post, binibigyan niya pa ng props si Bongbong Marcos doon sa kanyang sagot sa pagkakahuli sa kanya. Tapos talagang ang pinaka talagang red flag dyan is bakit nagsalita ang Malacanang, bakit defensive ang Malacanang, at bakit inilaglag siya ng Malacanang at idinidikit siya sa mga Duterte. So parang ang gusto bang palabasin ng Malacanang dito is ito si Franco, inutusan ng mga Duterte na imbestigahan si Martin Romualdez. Sinabi na nga ni Martin Romualdez sa kanyang vlog, sa kanyang confession na I will not go down alone. And ang issue na ito ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas, hindi lang yan gawa ng isang tao, more so ng Congress. Galing yan sa executive. Di ba? Kayo talaga, kayo nang bahala na magano kung alin ang totoo, kung may sarili din kayong istorya,
O, Boss Dada, palagay ko ito yung istorya talaga. Ilagay nyo dyan sa comment section, babasahin ko yan. O ito, pakinggan natin. Itong statement naman ni Inday Sara patungkol sa yung interview niya kanina sa The Hague. Ayan, medyo maganda yung mga sinabi niya rito. Sinagot niya rin niya yung mga aligasyon. Kasi di ba nung nakaraan sinabi ko na dapat si Inday Sara sumasagot na siya sa mga akusasyon, mga aligasyon sa kanya. Kasi hindi nakakatulong talaga sa kanya. Kaya nga, may mga survey pa na pinalalabas na pantay na sila ni Tulfo, tapos konti na lang agwat sa kanya ni Leni Robredo. So ako sabi ko, sana lang talaga magsalita siya, sumagot siya. Kasi imagine ninyo kasi sinasabi ninyo, mayroon tamang lugar para sumagot. Wala nang panahon, wala nang time. Wala nang time kasi hindi rin tayo sure kung may impeach yan o hindi. So wala nang time. Kailangan, ngayon pa lang, lumalaban na siya para at least yung mga hahawak ng kaso niya sa Senado magkaroon ng presyo. Makikita ng mga hahawak ng kaso niya sa Senado na pucha, ibang klase talaga impluwensya ni VP Sara dahil lahat ng mga statement niya kinakagat ng tao. Ang daming follower ni Inday. 32 million ang bumoto sa kanya Buong Pilipinas nagmamahal sa kanya. Napakalit ng porsyento ng mga Pilipino na galit sa kanya Karamihan dyan, mga magnanakaw, sindikato, at saka mga drug lord ganyan, tsaka NPA. So kailangan na talaga niyang sumagot sa lahat, as in lahat ng mga ibinabato nila, sagutin niya. Hindi naman niya kailangan na i-ano yung sarili niya, ipagtanggol yung sarili niya. Sagutin lang niya. Di ba sinabi ni Luistro na ganito, sabihin niya, ikaw Luistro, napakapangit mo na, sinungaling ka pa. Walang hiya ka, hindi ka nagbabayad ng utang, estapadora ka. Yung gamitan mo ng mga ganyang salita dahil deserve nila yan. Ito si Rido, ikaw, yan sino? Singiwe, yung nakatabingi yung mukha na congressman na bakla? Utangin na niyan, huwag kayong naniniwala dyan. NPA yan. Di ba? Yung mga ganun, sagutin mo lang na ganun sigurado ako na talagang lalong yung tao, matutuwa yung tao sa'yo dahil yung tatay mo ganyan Hindi ko naman sinasabing gayamin tatay mo because you are two different person and personalities. You have different personality. So, pero kailangan na talagang sumagot. At dito, sumagot naman siya ng konti dun sa kanyang mga detractors. Basta yun lang kasi sa akin na kapag hindi ka masyadong sumasagot, iniisip talaga ng tao na baka totoo. Minsan, sa 10, may ma-convert silang isa, masama yun. Kasi, alam mo yun, pag ang isang tao na convert, galit na galit yan. Kasi feeling niya nabudol siya. Kaya maganda talaga na sumagot siya sa mga katanungan sa kanya. Ito Inday, pasok. Kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga presumptive candidate na ako and ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon paulit-ulit yan sa Davao City, sabi niya ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. Ganyan, Inday, sumagot ka ng ganyan, pero mas tigasan mo pa. Gamitan mo ng mga salitang kalye. Katulad ni Boss Dada, yung mga ogag na yan, yung mga hudas at mga yawa na yan, na mga troll farm na yan, na mga bobo, ng mga bayad nila. Lagyan mo ng ganun, lagyan mo ng ng magic sarap. Masyado malumanay, pero very good, very good. How are you today? I'm okay. Thank you very much for asking. How are you today? I'm fine, ma'am. Especially looking at the future President of the Republic of the Philippines. VP Inday. VP Inday, the burning question is, how's the former President Rodrigo Roa Duterte? He's okay. Very chatty today. Mainly about politics. Ito naman tayo sa burning question. Ang hapdi niyan, burning ano yan? Parang UTI, gano'n. Burning sensation. Naman si Alvin, huwag na yung mga burning question na yan. First question, gano'n na lang. Burning question. At least Para ka naman umiihi niya na mahapdi yung ihi mo. Ganun yun, di ba? Burning sensation. Burning question. Tangin yan. Ano yun? Mas nakakasunog na tanong.
Joke lang. Mga 95% of the conversation was about politics. And then, nagsabi siya na ang mensahe niya ay mahal niya ang Pilipinas, mahal niya kayo. Thank you, ma'am. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, the question. What is your reaction to the statement of individuals, particularly those detractors, ma'am, no, involving all of your families sa impeachment complaint hurled against you? Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. VP Inday, what is your opinion doon sa mga really brave na congressman natin katulad kay Congressman Leviste at Congressman Miao Barzaga na they are very vocal and unapologetically blunt and direct sa kanilang mga statements, ma'am, about the current government? Well, pareho kami. Pareho tayong lahat ng nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila. At we applaud their courage to speak up kahit na alam nila na babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases, posibleng mga threats or mga iba pang pananakot. VP, a lot of Filipinos are saying that there's a lot of mind conditioning right now being put on different social media platforms to confuse the Filipinos about your hard work as a government official, ma'am. What is your message to those who are trying to paint you black in the Filipinos' point of view? Okay, unang-una kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga, presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan sa Davao City. Sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya, ang magpalabas ng mga information. Ganon nga yung objective niyan, parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan na minamanipulate yung information na lumalabas. Ma'am, alam ba ni PRRD ang mga... Hindi ko sinabi, huwag ninyong banggitin sa kanya. Hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment at hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya. Tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya
bawian ng buhay sa loob, no? Diyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko kasama na ang administrasyon. VP, were you able to convince PRRD na magpa-physiotherapy today? Mainly kasi politics yung napag-usapan, so hindi namin napag-usapan yung physiotherapy, pero kinamusta ko siya sa pagkain. Sabi ko, masarap na ba yung pagkain at nagbibigay ba sila ng Filipino dishes? Sabi niya, meron daw mga binibigay na almost taste like Filipino dishes, kasi sinabi ko sa kanya na right niya yon as a detainee ang culturally appropriate food, and then he said na meron naman na parang lasang Filipino dish, and then sabi niya wag na kayong mag-alala kasi sabi niya nakain ko na lahat ng gusto kong kainin noon, at sabi ko nag-serve ba sila ng munggus sa iyo? And then sabi niya, wag mo na isipin yan. Sabi niya, lahat ng munggus, nakain ko na noon. And then he said na, ang hindi ko na lang nakain na munggus ay yung munggus, the hayop, the animal. Na sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, I don't think kinakain yon. And then he said na, pag sa Pilipino, pwedeng kainin yon, mongoose. So, nakakatuwa na meron pa rin tayong mga balita. Alam niyo, nagpapasalamat tayo sa mga kay Alvin diyan sa sa The Hague. Nagpapasalamat tayo dahil hindi sila humihinto sa pagbibigay sa atin ng balita, dahil hindi naman lahat ng mga Pilipino makakapunta sa The Hague. Walang opportunity, karamihan sa mga Pilipino, siguro mga at least 90% ng mga Pilipino walang opportunity to go to Europe and to go to Hague para magbigay ng suporta kay Pangulo. Kaya napakalaking tulong talaga nitong mga vloggers diyan sa The Hague. Palakpakan natin sila. Lalo na ito si Alvin, napakalaking tulong nito sa atin. Dahil talagang alam mo yun, lahat ng nagpupunta dyan, kahit pare-parehas na yung tanong, kahit pare-parehas na araw-araw, alam mo yun, yung the fact na alam natin na araw-araw okay si Pangulong Duterte, kumain siya ng maayos ngayon, nagjo-joke pa rin siya, na kahit nandoon siya, hindi siya affected. Alam mo yun, somehow, hindi nananalo yung mga galit na galit sa kanya ng mga komunista, yung mga galit na galit sa kanya ng mga makabayan, black, hindi nananalo. Lalong-lalo na ito si Trillanes, hindi nananalo. Kasi akala talaga nila na pinadala nila si Pangulong Duterte doon, hirap na hirap si Pangulong, mga tanga. Kung si Pangulong Duterte dito nyo pinadetain sa Pilipinas, baka naghirap yan. Pero pinadetain nyo sa Europe, human rights, kumbaga yan, yung importante sa mga nasa Europe, yung human rights ng kahit sinong tao, yung human rights nga yung human rights, talagang nag-a-adhere sila dyan. So, pinapakain siya ng tama dyan, maganda yung tulugan niya, maganda yung higaan niya dyan. I'm pretty sure. Tapos meron pa nga daw dyan basketball court sa loob. Meron pa daw sa loob na pwede siyang lakad-lakaran, and anytime na gusto niyang lumabas, makakalabas siya. Tapos araw-araw pa siya merong dalaw, di ba? Alam mo yun, napakaganda kahit papaano noong kalagayan ni Pangulo dyan. Kaya hindi tayo dapat nag-alala. Dapat mag-alala sila. Dahil sigurado ako, yung mga nila dyan, yung mga kalagayan nila dyan sa mga lugar nila, walang alam mo yun, yung mga gumagawa ng kasalanan sa bayang Pilipinas, lalo na ito sila Trillanes, sila Torre, yung mga masasamang loob, alam nila, na may na rin, na buhay pa sila pero may taning na yung kanilang buhay. By 2028, alam nila na na whoever mga Duterte ang manalo sa 2028 will definitely go hard on them pagka sa tamang panahon na. Okay, so maraming salamat mga bossing. Lahat ng opinion ko dito, opinion ko lang yun haka-haka ko lang yun, analysis ko lang yun. Malamang sa malamang mali ako, kaya wag niyo akong pakikinggan pero kung meron kayong ibang analysis, ilagay niyo diyan sa comment section mga bossing para basahin natin at pare-parehas tayo may matutunan sa isa't isa. Maraming salamat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at